Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Nawa po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan at mabuting pangangatawan at kalusugan. Amen po. Kumusta po kayo? Yan, narito po tayo sa ating ulit dito sa ating daily life dito sa Rhema Pills. Yan, mag-uumpisa po tayo. Itutuloy po natin po yung pinag-uusapan po mula pa po nung Monday, yung dalawang travail na dapat gawin ng simbahan. Nandun pa rin ho tayo. Nung Monday ho, nung naturo po si Pastora Almira, si Pastor Marvin, Pastora Jevany. Ngayon naman po ay yung number 2, ang pag-uusapan po natin. Yung number 2 po, yung tinuro po ni Pastor Jevany kahapon, ay dadagdagan ko lang ho na yung title ho natin ay yung para lumago ang na-born again na. Yan. Para lumago ang na-born again na. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, Panginoon, na-acknowledge yung honor ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang makita at maparangalan, Panginoon. O Diyos, sa iyong lingkod, itago mo ko sa inyong likuran, Panginoon, Ama. Ikaw ang magsalita sa amin, Panginoon, O Diyos. Lord, buksan mo ang aming puso at isipan. Bigyan mo kami ng teachable heart, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy, O Diyos, na Lord, may reveal ka sa amin ng kahangahangang bagay, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming pag-uusapan at live na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, ulitin ko lang po, no, yung title po natin, yung dalawang travail na dapat gawin ng simbahan, nasa number 2 po tayo, para lumago ang na-born again na. Okay, bakit po kailangan mag-travail yung kahit na yung na-born again na? Amen po. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Galatians chapter 4 verse 19. Basahin ko po sa inyo dun sa King James Version ng English. Ang sabi niya po rito, "My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you." No? Ang sabi niya po rito, my little children. Okay, sabihin mo sa katabi mo, my little children. Na sabi niya, of whom I travail in birth again. No? Ito po pala ang sekreto ng gawain ng Panginoon na binibigay sa atin na kailangan po natin ipag-travail pa yung mga kahit na na-born again na. Amen po. Kasi ang sabi niya din sa English version, little children. Ibig sabihin po, kapag ka na-born again pa ang mga tao o mga kaluluwa na nilalapit natin sa Panginoon, ay kulang pala yung pagtra-travail natin nung sila po ay na-born again. Amen po, tama po yun, yung nakakapagpa-born again ang travail. Pero alam nyo po, ang travail po pala kailangan ituloy. Kasi bakit? Sabi ko nga po kanina, bakit kailangan ipag-travail pa yung kahit ang mga na-born again na o nasa simbahan na? Kasi po, sabi niya, little children. Kasi sabihin mo sa katabi mo, baby pa. No? Amen po. Kailangan para po na kahit na po sila po ay nasa simbahan na o napa-attend na po natin sa simbahan, ay kailangan pa rin po nating ipag-travail. Yun. Sino po ba ang ating mga pinagta-travail o yung mga iniiyak natin sa Panginoon? Marahil po, yung iba ay yung pamilya, amin po, kaibigan, o yung mga kakilala, o kaya yung kapitbahay. Amin po, kapag naging born again na sila, nasa simbahan na, no? Kailangan pa rin natin silang ipag-travail dahil baby pa. No? Sabi ko nga po kanina, dahil baby pa, hindi pa talaga kulang, hindi pa sapat. Amen po.
For example po, sa isang nanay na nanganganak, amen po, pagkatapos niya pong manganak, kailangan niya pong alagaan yung anak niya hanggang sa lumaki ito at hanggang sa kaya niya ng mamuhay, kaya niya ng tumayo mag-isa. Amen po. Hindi po yung nanay pagkatapos po ng manganak ay basta na lang pong iiwanan o ilagay sa tabi. Amen po. Na kukuha po natin mga kapatid na kapag tayo pala ay nag-travail o pinag-travail natin ng isang tao at na born again siya, nadala na sa simbahan, hindi pala natatapos doon ang pagiging isang, gagamitin ko po yung words na pagiging, hindi lang nanay kasi may mga lalaki po amen po, na nagtra-travail. No, gagamitin ko po yung words na magulang. Na ang pagiging isang magulang ay hindi natatapos doon sa isang panganakan lang, kundi po, kailangan niya pong alagaan. At tayo po, lahat po ng ilapit natin sa Panginoon, nung sila ay na-born again, ay kailangan pa rin pong ituloy ang pagtatravel para sa kanila. Kasi why? Sabi ko nga po kanina, baby pa, at kailangan pong lumago siya, at kailangan mong alagaan. Amen po. Kapag firstborn na born na baby na bagong panganak na isang bata, no, kailangan pong alagaan 'yon. Amen po. Kailangan meron siyang milk, meron siyang pagkain, at kailangan alam mo kung ano yung dapat ipakain sa kanya kasi baby pa. So alam natin, milk muna, sabay yung Cerelac bago magkanin at bago magkarne, at kailangan niyang kumain ng gulay. At bilang isang magulang po, hindi natatapos ang pagtatravel natin sa kanya. Kung sino man po yung nailapit natin sa Panginoon na born again siya, hindi po natatapos na kahit nasa simbahan na. Amen po. Kasi alam nyo po, ang isang kaluluwa na nailapit sa Panginoon, na nagsisimba na siya, ay let's say na sabihin natin na born again na siya, pero alam nyo po, meron pa rin one piece o meron pa rin isang peraso o ilang peraso na natitira bilang isang makamundo, bilang isang yung dating sariling siya, dahil may natitira pa doon. Kaya alam nyo po, kaya ang sabi niya po doon sa magandang balita, Biblia, ang sabi niya, mga anak ko, dahil sa inyo, minsan pa akong magdaranas ng hirap katulad ng babaeng nanganganak hanggang sa maganap kayong mahubog kay Kristo. So, mahubog, mamold, no, hindi natatapos lang sa isang panganakan lang, amen po. Kaya example ko po kanina, bilang isang nanay, na pagkatapos siya manganak, hindi niya po pwedeng etsapera lang o hindi niya intindihin yung anak niya. Alam niyo po, aalagaan niya. At alam niyo po, kapag nahubog na siya kay Kristo, sa kanya siya lumago na ang kanyang yung taong yon, yung ibig sabihin, nagampanan natin ang ating obligasyon. Amen po. Kapag nahubog na siya, ibig sabihin, nagawa natin yung obligasyon natin bilang isang magulang. Amen po. Yes. Lahat po na nagtatravel ay kukonsider natin ay magiging isang magulang. Kasi po nanganganak ka. So kapag nanganganak ka, ikaw ay magiging isang nanay o tatay. Pero gagamitin ko po ang words na ikaw ay magiging isang magulang. Amen po. Kasi nanganganak ka ng kaluluwa sa pananalangin. Amen. Kaya ngayon po, wala po tayong tigil na mag-travel. Dahil hindi po pwedeng tumigil ang isang magulang. Amen.
Hindi po pwedeng tumigil ang isang magulang at hindi po pwedeng umalis ang pagiging nanay o tatay o isang magulang. Hindi rin po pwedeng wala tayong pakialam sa ating mga anak. Pasensya na ho kayo, ito po ang ginamit ko pong example, pero ito po kasi ang pinakamalapit dun sa obligasyon natin bilang isang anak ng Diyos at nagtatravel. Tayo po ay parang isang magulang na hindi natatapos po sa isang panganakan lang o na born again sila, kundi tuloy-tuloy po ang ating pagtatravel sa kanila. Iyak natin sila sa Panginoon. Ilapit pa natin sila sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong yung isang baboy po na kapag nanganak po siya, ay kailangan siyang bantayan. Kailangan siyang tignan. Kung madaling araw po siyang nanganganak, kailangan madaling araw nandun din po yung may-ari ng isang baboy. Kasi bakit po kailangan bantayan siya? Kasi alam niyo po, dahil po yung nadadaganan niya, yung baby niya. Pagkatapos siya pong manganak, babaling-baling siyang ganyan habang humihiga siya. Hindi niya po napapansin yung anak niya. Kaya nadadaganan niya po. Kaya alam niyo po, yung may-ari ng baboy na yun, yung nagbabantay siya para hindi madaganan yung mga baby ng baboy. Alam niyo po, tayo po ay mga anak ng Diyos, amen po. At tayo po yung pinagkatiwalaan na manganak sa panalangin o mag-travel. Gawin po natin ang ating obligasyon bilang magulang at taga-travel. Iiyak po natin yung mga kaluluwa sa Panginoon. Iiyak natin yung mga kapitbahay natin na gusto nating ilapit sa Diyos. Iiyak natin yung mga pamilya mo. Iiyak natin yung kapatid mo. Kahit ang asawa mo. Iiyak natin sa Panginoon, ipanganak natin sa panalangin. Dahil yun ang sikreto na ibinigay ng Diyos sa atin. Na ginagawa ng isang simbahan. At tayo po ay nasa isang simbahan. Kung bakit inuutos ng Diyos sa atin to, alam niyo po, ito po ay isang cycle ng isang simbahan na kailangan manganak ang simbahan. Kailangan, at yung anak na yon, kailangan mananganak rin. At yung anak na yon, kailangan manganak ulit. Dahil yun ang cycle ng simbahan at gawain ng Panginoon. At kapag marami na pong nanganganak sa simbahan, magaan na po ang trabaho. Alam niyo po, kaya minsan po mabigat ang travel sa isang simbahan dahil isa lang ang nanganganak. Isa lang ang nanganganak. At gaano po kahihirap ang travel. Ang definition nga ng travel sa dictionary, ang sabi niya, painful at laborious effort. Nanganganak ka, nasasaktan ka, napapagod ka. Nanginginig yung katawan mo. Umiiyak ka. Yung iba po gumugulong pa para iiyak ang mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon. At tayo po yung pinagkatiwalaan ng Diyos pagdating po dun sa travel. Amen po. Sabi ko nga po kanina, lahat na nagtatravel ay kinukonsider na tayo ay magiging isang magulang. At pag naging tayo ay magulang, obligasyon po nating alagaan sa panalangin o sa travel
ang mga anak ho natin. Alam niyo po, bilang isang magulang, kahit na hirap na siya sa pagtatrabaho, sa pagpapasensya, pagtitiis, sa hirap, alam man pagdadaan niya bilang isang magulang, tinitiis niya yon dahil sa kanyang mga anak. At hindi po pwedeng umalis o sumuko o tumigil o umalis bilang isang magulang. Amen po. At tayo din pong mga Kristiyano na binigyan ng task na to na iiyak ang mga tao sa panalangin. Yes, isa po itong obligasyon, mahirap, nakakapagod, at sabi pa nga ng iba, kapag ka nanganganak daw ang isang babae, ay yung kabilang paa niya ay nasa hukay, yung kabila ay nasa lupa. Mga kapatid, na-encourage ko po ang bawat isa sa atin na tayo po ay mag-travail. Ipag-travail po natin yung mga tao, yung mga kaluluwa. Bilang isang simbahan, sama-sama po tayong iiyak sa panalangin ng mga tao. Meron po akong narinig na kwento na muntik na nagkaroon ng gera ang Pilipinas. At alam niyo po, nag-ipon-ipon ng mga Kristiyano para ipanalangin ng bansa. Alam niyo po, umiiyak po sila, hinihingi nila ng tawad yung bansa. Habang umiiyak sila, gumugulong, humihingi ng tawad sa Panginoon, nakipag-intercede sila sa Diyos. Alam niyo po, pagkatapos niya po nilang mag-pray, ay para daw pong kabuti na nagsusulputan po lahat ng mga simbahan. Iba-ibang church ang lumalabas sa bansa po ng Pilipinas. At hindi po natuloy yung gera. Marahil po sa tingin po natin ay imposible na sa paningin natin na born again ng isang tao, pamilya mo, kapatid mo, nanay, tatay mo, membro ng pamilya mo, kaibigan mo. Pero alam niyo po, kung magsimula tayong umiyak sa Panginoon, magsimula tayong umiyak sa Diyos, sa panalangin, ay wala pong imposible sa Panginoon. Kailangan lang nating gawin o maging instrumento ng Diyos para maraming ipapanganak, o maipapanganak pa, mahubog pa, ang mga tao kahit na born again. Amen po. At ang tanong, paano ko ito gawin? Amen. Paano ito dumating sa akin? Ang sagot po ay umpisan po natin na mahalin at magkaroon po ng malasakit sa mga kaluluwa. Kasi ko po, kung mahal mo ang kaluluwa, kung mahal mo o meron kang malasakit sa isang kaluluwa, hindi po natin iintindihin o iindahin ng pagod. Titiisin mo yung hirap, sakripisyo, habang nanganganak ka at pinagpipray yung mga tao dahil sa mahal mo sila. Hanggang doon na lang po ako
Ulitin ko po, ito po ang sikreto na binigay ng Diyos sa atin, na kahit niyo na born again na, ay mahubog pa kay Kristo ang mga tao at ang mga kaluluwa. Ito po yung travail. At wala pong ibang option, kundi ito po yung travail. At magkaroon po tayo ng pag-ibig, pagmamahal o compassion sa mga kaluluwa upang magawa po natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin, obligasyon na mag-travail. Amen po. Maraming salamat po. Hanggang doon na lang po ako. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Patuloy, O Diyos, na Lord, bilang mga anak mo, bilang mga lingkod mo, Panginoon, ilagay mo pa sa amin o sa puso namin, Panginoon, ang pagmamahal sa kaluluwa. Upang, Panginoon, ang travail ay dumating sa amin. At Lord, pagkatiwalaan mo pa kami ng travail at kaluluwa, Panginoon, O Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga simbahan namin, dito sa Rema Evangelistic Church International, Panginoon, O Diyos, kahit sa individual sa amin, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang travail, O Diyos, dumating sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa presensya mo at yakap mo, Panginoon. Patuloy namin, Diyos, na tinataas ang pinakamataas na mapuli at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen, amen. Maraming salamat po at God bless you.